Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So bukas nga ay magkakaroon tayo ng crucial game sa pagitan ng Dallas Mavericks at ng Golden State Warriors. Sa nakaraang game nga ay nagpapasalamat ang Warriors sa Mavs dahil tila ba binuhusan ito ng malamig na tubig ang nagiinit na Houston Rockets. Dahil nga sa pagtalo ng Mavs sa Rockets ay medyo makakahinga ang Warriors at hindi sila mag-aalala na kapag natalo sila ay automatic tatablang standing nila sa Houston Rockets. Ngunit ngayon nga ay makakaharap na nila ang nagiinit na team ng Dallas Mavericks na may 7 magkakasunod na panalo patungo sa game nila. Crucial nga ang game na ito dahil bagamat inaasahan na matatalo ang Rockets sa kanilang next game laban sa Minnesota Timberwolves, madami nga nakataya sa game na ito for both teams. Ang Warriors nga ay hindi naman nalalayo ng sobra sa Lakers at may tsansa pa silang umangat sa 9th or even 8th seed given ang hirap nga ng schedule ng Suns at ng Sacramento Kings at injured pa nga si Malik Monk. And who knows, ang Lakers nga ay medyo nagpapakita ng inconsistency minsan. Habang sa Mavs naman ay nakataya nga dito ang tsansa na mapanatiling buhay ang kanilang target na umangat sa 4th seed at makuha ang home court advantage kung makakaharap man nila ang Clippers o ang Pelicans o kung ano man ang posibleng team na makaharap nila. At tsansa din ito na makaiwas sa team na kinakatakutan ng madami sa playoffs, ang Denver Nuggets, dahil wala kang sagot ang lahat ng teams kay Nikola Jokic so far. So big game nga ito for both teams. Talagang ine-expect natin na magtutodo sila. Sa home court ng Warriors gaganapin ang game at mananatiling questionable si Jonathan Kuminga patungo sa game na ito. Sa Mavs naman ay nagmumukhang unstoppable nga ang Luka and Kyrie duo. At so far ay nagmumukhang leading MVP candidate din si Luka Doncic sa last 15 games niya. So ayun nga po, both teams ay may pinaglalabanan talaga na pwesto sa game na ito. Sino ba sa palagay nyo magwawagi? Habang tumungo naman tayo sa Los Angeles Clippers, sa wakas nga ay nakuha nila ang isang convincing win kahapon kontra sa Charlotte Hornets sa score na 130-118. And what I mean by convincing win ay medyo malaki ang lamang nila dahil bagamat na ipanalo nila ang kanilang last 2 games, ito ay sa score lamang na 108-107 at 100-97. At kung titingnan natin ang lineup ng Clippers at kung pagbabasehan natin ang kanilang kakayahan nang idomina nila ang buong NBA noong buwan ng Disyembre hanggang sa All-Star break, malayo nga sa full potential nila ang kanilang pinapakita sa ngayon. Well mga kaibigan, kailangan na nga lumabas ang magandang laro ng Clippers dahil masusubukan nga sila sa kanilang heavy schedule kung saan makakaharap nila ang mga team sa tulad ng Sacramento Kings, Denver Nuggets, Cleveland Cavaliers, Houston Rockets at Phoenix Suns ng 2 beses. At sa ngayon nga ay patuloy lang na umaangat ang Mavs at tila ba napakaganda na ng rhythm nila. Kapag natalo lang nga sila ng 2 beses ay posibleng tumabla na ang record nila sa Dallas Mavericks. Although hawak nga ng Clippers ang tiebreaker advantage, as much as possible ay hindi mo nga gugustuhin na malaglag sa 5th or 6th seed kung saan posibleng makaharap mo pa ang Denver Nuggets. Kaya naman kailangan na nga ng Clippers na mag-playoff mode ng medyo maaga kung nais sila mapanatili ang 4th seed at home court advantage sa first round ng playoffs kontra sa Dallas Mavericks, Pelicans o kung sino pa man na makakaharap nila.